Magandang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan at sa lahat po ng kapatid ko dyan sa Iglesia ni Cristo. So ang video po natin ay patungkol po ito kasi sa laging nagko-comment na yung mga ina-upload po natin ay nagpapatunay daw na DDS tayo or maka-Duterte. So frankly speaking mga mahal na kababayan, kami po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, wala po kaming pinapanigan. Wala po kaming pakialam sa mga politika na yan. Ano po? Wala po kaming pakialam dyan. So, nakikita nyo naman siguro na yung video po natin ay lahat yon ay reactionary video. Kung ano yung nakikita natin na usong balita at mga updates, yun po ang ini-upload po natin. Pero hindi po nangangahulugan na ang Iglesia ni Cristo po ay maka Duterte, maka Marcos. Wala pong ganun. Dahil ni minsan ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nakisangkot dyan sa mga politika na yan. So ito naman ang nagtatanong, bakit itong si Marcolita ay tumatakbo bilang senador? Di ba Iglesia ni Cristo yan? Wala po tayong magagawa dyan kasi bago po naging Iglesia ni Cristo yan, politician na po yan. Yan na po ang pinakatrabaho po niya. So hindi naman po natin pwedeng diktahan yan. Ano po, kasi yan ang trabaho niya. Nasa pamahalaan. So nasa kanya na yun. Basta kami, ang masasabi lang po namin kung ano yung pasya ng pamamahala, doon po kami. Kaya nga po meron kaming tinatawag na kaisahan sa pagboto. So kung ano yung napasyahan ng pamamahala at utos din sa Biblia na magpasakop sa mga namamahala, maging sa pamahalaan magpasakop din, kaya ay ibinibigay po namin yung para sa pamahalaan, para po sa pamahalaan, at yung sa Diyos po. So yung sa Diyos ay yung kaisahan po namin na utos magkaisa sa paghatol at sa pagpapasya. So ganoon po ang ginagawa ng pamamahala. At syempre, yung pagpapasakop po namin sa pamamahala ay utos pa rin po ng Diyos yun. Kalooban din po yun ng Diyos yun. Kaya nagpapasakop po kami. Kasi nga nakalagay po sa banal na kasulatan na kapag hindi magpasakop ay hindi yun ikabubuti namin. So ganoon po, nagpapasakop kami. Kasi yan ay utos mismo ng Diyos na magpasakop sa lahat ng namamahala po sa banal na iglesia. So yung mga nagko-comment po na maka Marcos, maka Duterte, wala po kami pakialam dyan. Ano po? Wala po kami pakialam. Bakit? Bakit po nasabi namin na Iglesia ni Cristo na wala po kami pakialam dyan? Bakit kami makikialam dyan? Bakit? Yung sahod ba niyan may bibigay po sa amin? Hindi nga isang kusing hindi po kami tumatanggap. Hindi kung manalo sila, yung sweldo ba nila ibibigay sa amin? Meron ba kami? Wala po kayong pakialam diyan. Kaya kami po bumuboto kami bilang pagpapasako po sa pamahalaan. At yung pagboto namin, banal po yun. Hindi po kami tumatanggap ng kahit isang piso. Kahit anong salapi yan, kahit piso, sentimos pa yan, wala po kaming tinatanggap. So wag nyo pong sasabihin na yung mga vlog natin ay maka-DDS. Hindi po. Frankly speaking and honestly speaking po, wala po kaming pakialam dyan sa mga politician na yan. Nagkakaroon lang kami diyang pakialam kapag botohan at kapag pinasyahan ng pamamahala na itong si Tarpulano, ito ang kaisahan na iboto. Doon na po kami magboboto. Pero yung masabi na makialam kami dyan, wala. Iboboto namin yan. Kahit sino pa yan. Di po ba? Kahit yung inuusig pa ang iglesia, pag napagpasyahan yan, pamamahala na, itong si itong iboto, di yan. Bakit? Pagalang namin yan sa pamamahala. Tapos may sasabihin naman itong yung iba. Paano kung napasyahan ay kurakot? Wala po kami pakialam dyan. Wala po kaming pakialam sa mga kurakot na yan. Po ba? Ang sa amin lang naman ay yung kaisahan namin. At hindi naman sira ulo ang pamamahala na pasyahan
yung makasasama po sa taong bayan. Ganun lang po yun. So, may nagsasabi na, bakit you are siding criminals like Duterte's? Lalo na itong si Mimir Tumay, laging nagko-comment yan sa akin Ang Iglesia ni Cristo daw ay maka-China at kaka-kampi-kampi, magkakampi ang China, tapos ang Iglesia ni Cristo, tapos ibibinta daw itong Pilipinas, sasakupin ng... Ito lang ang masasabi natin dyan, shout out dyan kay Mimir Tumay. Shout out sa'yo. Wala po kami pakialam dyan sa sinasabi mong maka Duterte. Hindi yung totoo. Bakit? Una, prangkahin na kita. Nang tumakbo itong si Marcos at saka si Duterte, si Sara, dalawa silang tinulungan ng Iglesia ni Cristo. At ni isang kusing hindi po tumanggap sa kanila yung Iglesia ni Cristo. Di po ba? Wala kaming tinanggap dyan kahit isang kusing. Tapos sasabihin nyo, why are you siding criminals? Bakit ito bang si Duterte na binatuhan namin, pinagkaisahan, di ba magkapareho lang sila naman, at saka si Marcos na binatuhan din namin. Tapos sasabihin nyo, siding kami sa Duterte. Bakit si Marcos binatuhan ng Iglesia ni Cristo, pinagkaisahan? Yan lang naman mga kaibigan. Yung ginagawa po namin pagboto, yan ay kaisahan po ng Iglesia ni Cristo pagsunod sa utos ng Diyos. Nevertheless, wala na pong iba dyan. Wala nang iba. Ganun lang po. Kaya yung mga nagsasabi na we are siding criminals, no. Bakit nga sinasabing criminal? Proven guilty na ba? Ganun lang naman yun. Kung proven guilty na, edi ikulong. May batas naman tayo, di ba? Separation of the church and the state, gagalang natin yun. Sinong dapat magparusa? Sino yun? Yung mga mambabatas. Di ba? Meron tayong tatlong ng gobyerno. Meron tayong executive, legislative, at saka yung judicial branch. But kung criminal yung mga politician na yan, hindi sila nang bahala doon. Wala kaming pakialam. Kung makulong sila, bahala sila sa buhay nila. Kung mag-corrupt sila, bahala sila sa buhay nila. Wala kaming pakialam doon. Kung paparusahan sila, hindi parusahan sila. Di ba? Kung karapat dapat silang ikulong, edi ikulong. Di ba? Mas maganda pa kung ikulong. Bakit? Kasi nga, kung lumalabag naman talaga sa batas, ikulong. Di ba? Kung law violator kayo, law violator yung mga politician, mga corrupt talaga, mas maganda talaga ikulong yan para naman huwag pamarisan. Kasi kami ng mga Iglesia ni Cristo, hindi po kami, we are not tolerating na sa mga tao na committing a crime. Hindi po. Kami ay nasa katotohanan at kami po ay ang po ng Iglesia ni Cristo ay yung dapat nasa katotohanan. Law abiding kasi tayo, di ba? Sumusunod sa batas, di po ba? Kung itong si Duterte nagkamali nga, ikulong. Maliban na lang kung mapatotohanan nila. Kung itong si Marcos talaga naman ay nangurakot, ikulong din nila. Bakit? Di ba kahit pangulo pa yan, kasi nakalabag sa batas, di ba may nakalagay naman dyan na no one's above the law? Even you are a president, di ba? Kahit nga batas diyan di ba? Walang diyan, walang kinikilingan ang batas. Maliban na lang kung yung nagpapatubad ng batas, diyan may kinikilingan. Ang batas, okay ang batas, walang kinikilingan. Ang problema diyan yung nagpapatubad ng batas. Paano kung nasusuhulan? Kaya wala tayong magagawa. Ito lang nga bakit? During election, kaya nagkakagulo ang Pilipinas, hindi umuulad. Alam niyo kung bakit? Dahil talamak na po talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Paano hindi naging talamak? Dito lang po sa araw ng butuhan. Bakit? Itong mga kababayan po natin, nag-vote buying sila, pinapayagan nilang bilhin ang kanilang boto sa napakakarampot na halaga. Di ba? Bigyan lang ng 5,000, 10,000, agad boto na. Ganun ba 'yun? Kami, we are proud na hindi kami talaga tumatanggap ng kahit isang kusing, isang piso. No. Kasi sa amin ang pagboto ay banal. Kaya kami naninindigan dyan. Subukan mo ngang tumanggap dyan, hindi ka agad tiwalag. Ganun lang naman yun Di po mga mahal na kapatid, shout out po sa lahat mga kapatid natin dyan. Kaya yung mga kapatid po na
tumatanggap during election, ay humanda na po kayo pag nalaman yan ng mga may tungkulin, nalaman ng pamamahala, abay, talagang papatulan ka, ititiwalag ka. Ganun lang po yun. Kasi kami, ang sinusunod namin, aral lang Diyos. Banal sa amin ang paghatol. O di po ba? O itong mga kababayan po natin na tumatanggap ng pera, tapos panay ang reklamo. Ay, ba't ka magre-reklamo? Binayaran ka. Di ba? Binayaran ang boto mo. Binili ang boto mo. Tapos magre-reklamo ka kung magkukurap yung mga alipuri sa mga buaya na yan sa gobyerno. Tapos gusto mo, mga korap, pasigaw-sigaw ka pa ng mga korap. Bakit ikaw nagpabayad? Bakit ikaw tumanggap ng pera? O sino ngayon ang unang naging korap? Di ba ikaw tumanggap ka ng pera galing sa kanila? Yung mga politician na yan, kaya nagkukurakot yan kasi gusto nilang bumawi. Ganun lang yun. Common sense ba? Mindset ba? Mindset, mga kababayan. Kaya yung mga nagko-comment dyan, ang mga negative tungkol sa Iglesia ni Cristo, alisin nyo na po yan, hindi yan totoo. Yung sumisira, hindi nyo po masira ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Frankly speaking, marami nang gustong sumira sa Iglesia ni Cristo, hindi nagtagumpay. Sila na lang ang nasira, pinatulan ng Diyos. Tingnan nyo, ito yung mga kaibigan, alam nyo mga kababayan, kung nakinig lang itong si Romualdez, itong si Marcos, di ba na nag-peace rally ang Iglesia ni Cristo, na kung maaari lang ay mas maganda pa yung pagtuon ng pansin ang pagbigay ng solusyon sa problema ng Pilipinas. Yan ang ginawa. Minadali pa itong impeachment. Sabi nga, wag nang i-impeach O di po ba? Bakit? Dapat magkasundo na lang yung dalawang binutuhan ng Iglesia ni Cristo, itong si Marcos at saka si Duterte, si Sara. Hindi nakinig itong si Romualdez, hindi nakinig. Ano nangyari? Lahat ng kanilang ginagawang kabulastugan, ng mga ginagawa nilang mga katiwalian, mas lalong nahayag. Itinulot ng Diyos. Di ba? Mas maganda naman yun na itinulot ng Diyos para yung tao hindi maging bulag sa mga nangyayari po na katiwalian sa pamahalaan po natin. Isipin mo lang, itong ginagawa, itong PhilHealth, gagawin bang zero subsidy? No budget. Paano nagkaroon? Kukunin yung budget sa PhilHealth tapos gagamitin sa infrastruktura? Anong klase? Tapos every month, ang lahat ng mga government employees binabawas ang PhilHealth, walang paltos. Walang paltos, walang ano. Every month dinididakan, binabawasan, tapos mawawala ang budget. Paano nangyari 'yon? Yan lang mga mahal na kababayan. Halatang halata ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas talagang kawawa. Sa halip na umangat, pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Utang pa ng utang sa ibang bansa. Di ba? Tapos ang mamahal ng mga bilihin. Kaya wala talagang asesor ng Pilipinas. Tama ang Biblia. Nasa mga huling panahon talaga ang tao magiging mukhang salapi. Mukhang pera. Sukdula na gawin ang lahat ng kasamaan, magkamalang ng napakalaking salapi. Parang iisip nila, sarili nila. Di ba? Mas maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Ganun ang huling araw ngayon. Totoo yun. Dahil yun talaga ang nangyayari. Yan ay talagang real talk. Real talk tayo mga mahal na kababayan. Di ba? Kaya, tapos ngayon, nagsisisihan. Bakit yan ang ibinoto? Bakit? Bakit ka tumanggap ng pera sa kanila? Real talk lang tayo. Tapos sinisisi mo ngayon. Ang daming nagsisilabasan. Tingnan nyo, itong yung gusto nilang i-audit yung sa opisina sa Office of the Vice President, yung sa pondo ng na nawawala daw sa education, sa DepEd. Bakit yung sa Vice President lang? I-audit lahat ng mga agency of government. Ilang agencies yun, napakarami. Ang dami na, hindi lang Office of the Vice President ang mayroong corruption. Kahit dyan sa President, Office of the President, pati dyan sa Kamara, House of Representatives, sa lahat ng mga agencies below, ang dami-dami, kahit sa DepEd.
Kahit saan pa. Diba? Ang daming corruption sa Pilipinas. Sa halip na lumit, mas lalong dumami. Bakit ganun? Itong mga drugs na naman, gabi na naman ang, nako, dati na-minimize na ang panahon ng Duterte. Ngayon, talamak na naman. Tapos, tumaas na naman ang rate ng mga, mga krimen na nangyayari. Diba? Iwan. So, mga mahal na kababayan, real talk lang tayo ha. Real talk lang tayo. At yung mga nagsasabi na kami makadides, no. Sinasabi kong muli, hindi po, wala po kaming pinapanigan. Wala. Isa lang ang aming pinapakinggan, pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa Kanya kami nagtitiwala. Baka man may mag-commenta naman, wala kayong kalayaan, kaya nga malaya kami Bakit pa kami mag-iisip kung sinong iboboto namin na pwede naman, di ba? Walang pakialam kami diyan sa mga politika na yan. Ang importante, ayusin nila ang trabaho nila. Hindi puro ang iniisip nila, puro pera-pera lang. Ayusin nila. Nako. So shout out dyan sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kapanalig po natin dyan, ang lahat po ng kababayan natin dyan, maging sa abroad. Mag-ingat kayo dyan mga mahal na kababayan. Kayo ang tunay na bayani. Bakit nasabi kong tunay na bayani? Nagpapakahirap kayo dyan sa abroad. Iniiwan nyo ang pamilya nyo. Tinitiis nyo yung malayo kayo sa pamilya nyo para lang may maiuwi kayo sa pamilya nyo. Hindi lang yun, sa Pilipinas din. Bakit? Siyempre, kapag maraming mga maraming dollars na pumapasok dito sa atin, dollars na pumapasok sa atin. Di ba? Ganun lang yun. Yun ang sila talaga ang dapat pina-prioritize yan. Po ba? So, hanggang dyan na lang muna at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless.